Good day and good evening sa lahat po ng listeners ng aming programa. Pakinggan po muna natin ang mixing story na ibabahagi namin sa inyo. Ako si Gemma, 24 years old at may asawa na. Kasalukuyan akong nagtatrabaho noon bilang isang teller sa isang di masyadong kilalang bangko dito sa Pilipinas. Kahit may asawa na ay masasabi kong hindi pa rin nagbabago ang itsura ko. Marami pa rin ang nangungulit at nagkakagusto sa akin sa opisina. Minsan, kahit alam nilang may asawa na ako, ay ramdam ko pa rin ang mga pasimpleng pagsulyap nila sa akin. Dahil sa wala pa kaming anak ni Mister, ay halos walang nagbago sa aking katawan simula noong dalaga pa ako. Makinis, maputi, at sexy pa rin ako kung titignan. Masasabi kong hindi ko na kaya pang pumatol sa ibang lalaki dahil sa pagmamahal ko sa asawa ko. Pero nagbago ang lahat simula nung tumira kami sa bahay ng magulang ng asawa ko. Ano, tulog na? Tanong ko sa mister ko. Ang tinutukoy ko ay si Kuya Gardo, ang nakakatandang kapatid ng mister ko na madalas mag-sleepwalk. Hindi naman lagi, pero nitong mga nakaraang linggo medyo madalas na. Doon ko napag-alaman na may tao pala talagang naglalakad kahit tulog na. Sa una ay nagulat at natakot talaga ako, pero kalaunan ay nasanay na rin ako. Tsaka pinaliwanag din ng mister kong si Jerry ang kondisyon ng kapatid niya. Oo, tulog na si kuya. Kala ko maghahabol na naman tayo sa labas eh. Tatawa-tawang sabi ni Jerry. Si kuya talaga. Iiling-iling pa ang mister ko. Tara, tulog na tayo. Antok na ako eh. Pag-aaya ni Jerry. Paghiga niya ay niyakap ko siya at hinalikan. Gusto mo, Han? Sorry, Han. Pero next time na lang. Antok na talaga ako eh. Pagkatapos ay tumalikod na siya ng higa sa akin. Napanguso na lamang ako. Kinabukasan, same routine. Gigising ng maaga, papasok sa trabaho, uwi ng bahay sa gabi, luto, kain, ligo at tulog. Hindi ko na siya sinubukan pang ayain ulit dahil alam kong mabibigo na naman ako. Sa 2 taong pagsasama namin ni Jerry ay unti-unti nang lumalamig ang aming pagsasama bilang mag-asawa. Minsan nga naaalala ko yung mga panahong magnobyo at magnobya pa lamang kami. Yung mga panahong kahit maghapon ay wala kaming kasawaan sa isa't isa. Yung mga panahong gigisingin ka pa niya para lang maglabing-labing. Mag-aalas 11 na ng gabi. Nang maalimpungatan ako at napabalikwas ng bangon, nang marinig kong parang may bumangga doon sa may sala. Ginising ko agad ang mister kong si Jerry dahil baka si Kuya Gardo na naman yun at nag-sleepwalk na naman. Pero nakailang tapik na ako sa kanya ay hindi pa rin siya nagigising. Ang himbing talaga akong matulog. Napahinga na lang ako ng malalim. 2 lang na magkapatid ang asawa ko at si Gardo. Pareho kaming 24 years old ni Jerry at si Gardo naman ay 33 at walang asawa. Maya-maya ay narinig kong muli na may bumangga. Pero sa bandang kusina naman. Tumayo na ako at baka mapano na yung bayaw ko. Lumabas ako ng kwarto at binuksan ang ilaw sa sala. Papunta na ako ng kusina nang mapatigil ako sa kinakatayuan ko. Nakatayo si Kuya Gardo sa harap ng ref at nakatalikod sa akin. Malaking bulto itong si Gardo. At hindi gaya ng asawa ko. Matangkad talaga to at medyo malaki ang pangangatawan. Sa totoo lang,
Hindi sila mukhang magkapatid ng mister ko. Ito kasing si Gardo ay nakakuha ng genes doon sa father side nila. At ang asawa ko naman ay doon sa mother side na halos kabaligtaran ng itsura ni Gardo. Napatitig ako sa likuran niya at napako ako sa kinakatayuan ko. Nakasuot si kuya ng sandong puti at bukod doon ay wala na siyang shorts sa baba. Nakafocus ang mga mata ko sa maskuladong legs ni Kuya Gardo. Hindi ko malaman kung lalapitan ko ba siya para ihatid sa kwarto niya o susubukan kong gisingin uli ang mister ko. Biglang pumihit paharap sa akin si Gardo at sobrang namangha ko sa aking nasilayan. Walang panama ang asawa ko sa kanya kung ikukumpara. Nakapikit pa rin noon si Gardo at mukhang tulog pa rin ang diwa. Napakagatlabi na lang ako at biglang bumilis ang tibok ng puso ko nung mga oras na yun. Maya-maya ay biglang nagsimula ng lumakad si Kuya Gardo, palabas ng kusina. Nakapikit pa rin siya at gumilid naman ako para hindi siya bumangga sa akin. Pero imbis na dumiretso, ay huminto siya sa eksaktong harapan ko at dahan-dahang pumihit paharap sa akin. Nakapikit pa rin ang mga mata niya at mukhang wala pa ring malay sa paligid. Bigla siyang lumakad palapit sa akin hanggang sa halos 1 milimetro na lang ang pagitan naming dalawa. Napaatras ako at napasandal sa padera. Humakbang pa siyang muli at tuluyan na kaming nagkadikit. Manipis na nighties lang ang suot ko nung oras na yun. At para bang nakuryente ako nang dumikit sa akin si Gardo. Kuya Gardo. Sinubukan ko siyang gisingin. Nang walang ano-ano'y, bigla na lang niya akong sinunggaban sa labi. Nanlambot ako at parang nawala ng wisyo. Kumapit ako sa matipunong braso niya at sinubukan ko siyang itulak palayo. Pero walang lakas ang mga kamay ko. Namalayan ko na lang na iniangat niya ang suot kong nighties. Ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ako makapaniwala. Binuhat niya ang mga binti ko at lalo pa akong idiniin sa padera. Napayakap na lang ako sa kanya hanggang sa unti-unti niyang nakuha ang gusto niya sa akin. Napatingala na lang ako sa kisame dahil sa tindi ng tinatamasa. Parang mawawala ako sa sarili that time. Hanggang sa pati ako ay tuluyan na ring natangay sa sitwasyon at gumanti sa halik ng aking bayaw. Wala na akong pakialam kung totoong tulog ba siya o nagtutulog-tulugan na lang. Sa puntong yon, hinayaan kong makuha ni Gardo ang gusto niya. Habang nakatayo kami parehas sa pader ng kwarto kung saan natutulog ang asawa ko. At wala na rin akong pakialam noon. Kahit magising pa ang mister ko at mahuli niya kami sa akto ng kapatid niya. Ngayon lang ako nadala ng ganito. Sa isip-isip ko, para bang ayoko nang matapos pa yung sandaling to. Maya-maya, binuhat niya ako at naglakad siya papunta sa kwarto niya. Ako na ang naglock ng pinto. Inilapag niya ako sa kama niya. Napayakap na lang ako sa kanya at rinig ang pag-uga ng kama. Wala na akong pakialam kung magising at mahuli ako ng asawa ko sa higaan mismo ng kuya niya. Mahigit 20 minuto ang lumipas at kapwa pawisan kaming dalawa. Parehas naming hinahabol ang hininga namin. Idinaga ni Gardo ang buong bigat niya sa akin. At ilang sandali pa'y narinig ko na humihilik na siya. Alam kong tulog pa rin siya. Dahan-dahan akong umalis sa ilalim niya at nag-ayos ng sarili.
Pagkatapos ay lumabas ako ng silid niya at nagmunta ng banyo para mag-shower. Doon ko na naisip na hindi pala kami gumamit ng proteksyon. Bigla akong kinabahan pero kalaunay nawala rin sa isip ko ang bagay na yun. Pagbalik ko sa tabi ng mister ko ay tulog na tulog pa rin siya. Hanggang sa nakatulog na rin akong may ngiti sa labi. Kinabukasan ay nagising kaming lahat ng maaga at naghandang pumasok. Pinakiramdaman ko si Kuya Gardo pero parang wala naman siyang naaalala na nangyari kagabi. Normal na normal ang mga kilos niya kaya naman nakahinga ako ng maluwag. Naunang umalis si Gardo papasok sa trabaho niya. Nang makaligo na ang asawa ko, ay sinabi ko sa kanya na nagpaalam muna ako sa opisina para mag-day off dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi ko lang masabi na napuyat ako kagabi dahil sa kapatid niya. Nang makaalis na ang mister ko ay naglinis-linis muna ako ng bahay. Pagkatapos ay naghanda na ako para maligo. Pumasok ako sa loob ng banyo at tumapat sa shower. Nasa kalagitnaan ako ng pag-shower nang biglang bumukas ang shower curtain. Napasigaw ako sa gulat, pero mas nagulat ako nang makita ang kapatid ng asawa ko na nakatayo sa tapat ko at nakangiti. Kuya, anong ginagawa mo dito? Wala ka bang pasok? Utal-utal na tanong ko habang tinatakpan ko ang sarili ko. Nag-day off muna ako sa opisina eh. Bitin kasi ako sa almusal ko. At humakbang siya palapit sa akin. At humaplos sa balikat ko. Pwede bang ikaw na lang yung almusal ko ngayon? Ang sabi niya. Pero kuya. Shh. At hinalikan niya ako sa noo. Pagkatapos ay binulungan. Alam mo, nag-enjoy ako kagabi. Pagkasabi niya noon, ay hinampas ko siya sa dibdib. Sabi ko na nga ba, gising ka eh. Tatawa-tawa naman si Kuya Gardo. Bigla niya akong binuhat palabas ng CR at inihiga sa mesa. Muli ay tuluyan na naman naming tinahak ang rurok. Maghapon naming sinulit ang isa't isa ni Kuya Gardo at hindi na ako nagluto pa. Nagpa-deliver na lang kami ng pagkain. Simula noon ay naging regular na ang pagpuslit namin ni Gardo kapag may pagkakataon. Hindi naman nakakahalata ang asawa ko dahil kapag nangangalabit siya ay pinagbibigyan ko rin naman siya. Yun nga lang, bihirang-bihirang mangyari. Makalipas ang isang buwan, ay nalaman kong nagdadalang tao ako. Masayang-masaya si Jerry. Matagal na kasi niyang gustong magka-baby. Isang gabi, habang tulog na tulog ang asawa ko, ay magkayakap kami ni Kuya Gardo sa kwarto niya. Kapwa nagkalat ang aming madamit sa sahig at humihingal pa kami sa pagod. Hinaplos niya ang pisngi ko. Napakaganda mo, Gemma. Noon pa ay may gusto na ako sa'yo eh. Pag-amin niya. Tapos ay bumaba ang kamay niya at hinawakan ang 2 buwan ko ng tiyan. Hindi ako makapaniwalang magkakaanak na tayo. Ang sabi niya. Oo, si Gardo ang ama ng bata sa sinapupunan ko. Ito ang lihim na hindi pa nalalaman ng mister ko hanggang ngayon. Natatakot akong malaman niya to. Kinausap ko si Gardo na itigil na namin ang namamagitan sa amin para sa ikabubuti ng lahat at ng magiging anak niya. Ayaw naming magkagulo. Kaya't nagpasya kaming dalawa na kalimutan na muna ang lahat ng namagitan sa amin. Sa ngayon, lumipat kami ng bahay ng mister ko para maiwasan na rin na maulit pa yung pagkakamali ng nakaraan. Pero inaamin kong
Hindi ko talaga makakalimutan ang mga araw na pinasaya ko ni Kuya Gardo. Hanggang dito na lang po ang ating story.